Welcome back to Ask Theo. This is something that's close to our heart since we all have mothers. Wow. May nanay ka, di ba? Oo. Anak ako ng nanay ko. Ako din. This is really something that we should cultivate further because we were given a gift and her name is Mother Mary. Wow. So, we want to help everyone on how to, I don't want to use the word use, but to avail of the gift that is Mary. So, Father, paano pa sisimulan at i-deepen further yung tulong ni Mama Mary for us Christians? Well, syempre, ang sabi sa atin traditionally, ang tulong sa atin ni Mary as Christians is una, example. Kasi konti lang naman ang kanyang tinuro or words, mas marami siyang halimbawa. And maybe kung gusto nating siya ay tumulong sa atin pagmumuhay bilang alagad ng kanyang anak na si Jesucristo, I think we should see in Mary the first disciple, ika nga. So kung titinan natin, we could follow her example, especially first of openness. Merong magandang salita bukas loob sa Diyos. Openness to God. Palagay ko, yun ang parang palaging laban natin mga tao na hindi tayo bukas loob sa Diyos. Kung kailangan na natin lumapit sa Diyos, doon lang tayo lumalapit. Ang mahal na Biren has an example of anytime, every time, she's open to what God desires of her. Pero alam niyo for a long period, 30 years, ang service niya of openness to God is ina, nagluluto, nag-aayos ng bahay, yung ordinary life. The way all mothers do, all or mothers wives. do. Di ba? Inaasikaso niya ang pamilya niya. And those silent Nazareth years ng Holy Family, I think something to think about bilang mga nanay, bilang, sabi nila, di ba? Tanglaw, haligi ba? Ng pamilya. Now, in that kind of openness to God, ang Blessed Mother, kilala din siya kung magpapatulog sa Kanya. Yung napakahalaga sa panahon natin, discerning heart. Discerning heart. Kasi ang daming salita all over. Kasama na tayo doon. Di ba? Isa tayo sa mga sa social media. Meron tayong gustong sabihin, meron tayong gustong ituro. Hindi naman tayo lang yan. Ang dami niyan, di ba? Ang tanong ngayon is, ano ba talaga ang mas mahalaga sa buhay ng tao? Na yung kanyang landas na talagang patungo sa Panginoon ay magiging totoo. The Blessed Mother gives us that example of she pondered things in her heart. Imagine, hindi siya padalos-dalos. Tulad ng pagdalaw ng wise men, she kept this in her heart, nakasulat, di ba? Pati yung pagpunta nila, si Jesucristo inialay sa temple. Sa finding Sabi ni Simeon, no? Hindi niya maunawaan yung a sword shall pierce your heart. And when they went home, not to Nazareth, she pondered down all of these things. Not just walking back, but through that life. No? And ano yung tama ka? 12 years old, nakakabigla Kasi at that time po, ang 12 years old, hindi pa tao Wala pong entity ang tao. Wala siyang legal entity. 12 years old. Parang ngayon, hindi ka pa makakaboto, di ba? So, wala kang say. Wala kang say sa lipunan mo. Sa kanila, at the age of 13 pa yun ang bar mitzvah. But at the age of 12, merong si Kristong sinabi Bakit? Ba't yung ako hinahanap, di ba? Dito ako dapat sa ama ko, sa bahay ng ama ko. So, pondering all these things in her heart. Even the times that she wanted to tulungan si Jesus sa kanyang ministry. Gusto niyang pakainin
papahingahin eh. Ayaw ni Jesus. Sabi niya, who are my mother and my brothers? No? Until the very end. Alam niyo, discernment. Kasi madalas din po, sa discernment, mahalaga makinig muna eh. Unawain muna. I-absorb. Oo. Ang ating relationships, gusto natin meron kagad patutunguhan, may outcomes, di ba? Ikaw, no? KPIs. Key Performance Indicators. Oo. Or outcome na dapat mangyayari. Lalo na ngayon. Beginning of the year, tinatanong. Lahat ng empleyado, ano ba outcome? Pati mga estudyante. Okay ba? So, in that regard, gusto nga natin merong resulta. Sabi nga nila, kaya nga may lucky me ang mga babae, mga nanay, kasi hindi kailangan sila magluto ng matagal. May lucky me. No? Pwede sila mag-tong eats. Pwede silang galing sa labas, mag-overtime. Pag uwi sa bahay, pwede naman sila maghanda ng pagkain. Kumuha lang naman ng isang lucky me. No? And then, ihain yun sa bahay. But is that a nice way of a mother preparing food for her children? Last but not least, di ba? That kind of openness, discernment, discerning heart sa Panginoon, I think, ang pinakamagandang halimbawa sa atin ng Blessed Mother ay siya'y katuwang ni Jesucristo. She really was a partner of Jesus in the mission of bringing people close to God. Tumulong siya. Kaya kami mga Salesians, ang tawag sa kanya, help of Christians. Hindi lang siya Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes of a place, but meron siyang characteristic, parang perpetual help. No? Our Lady Pero, of Perpetual Help. more than tulungan ka, tumutulong siya kay Jesus. Kaya nga yung mga apparitions was asking us to repent, to go back to prayer. That His Son is hurt by all the things we do, no? Yes. Para sa akin, as a true mother, Her Son pala. maganda sa mga ating kababaihan na arugain ang mga bata at dalhin sila sa gantong halimbawa ng Blessed Mother. Mismo ang mga babae, mismo tayo, hindi ba dapat lang babae, ay maging bukas sa Diyos, may discerning heart. Pagkatapos doon, tulungan natin ang Diyos, mangyari nawa ang kanyang paghahari sa puso ng mga tao. Yung openness, kasi nabanggit mo yung finding of Jesus in the temple. Di ba sinabi niya, nandito ako dapat kung saan ang bahay ng ama ko. She had to let go and let the Son be yung obedience niya sa plano ni God. Oo. And at the same time, the crucifixion, the death, she was there but she had to accept it and let it be. Correct. Kasi siguro, no? Pagdating sa suffering, Oo, sa suffering. sarado tayo doon. Mas mabuti yata ganito, no? Pati ating mga prayer po eh. Ang ganda po, may kilala ako na ang kanilang kapwa madre, merong malaking ailment. Ang sinabi ng isang kaibigan ko madre, Sister, ipinagdadasal ko talaga ikaw. Inoffer ko nga ang aking birthday prayers para sa iyo. Kasama na rin na inoffer ko rin sa Diyos ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban ay mangyari nawa sa iyo. Look at that, no? The openness is, sana, gumaling ka. Pero nasa Diyos ang awa. And her openness na biglang sabihin, magiging ina ka ng Diyos without question. Diba, nung dinalaw siya ni Angel Gabriel, tinanggap niya. Nahirap yun. Mahirap yun. Kasi magiging dalagang ina siya muna. She did not realize ano yung, sabi natin, yung transformation ng imbitasyon yun. Ano ba ibig sabihin ng kanyang dadaanan para maging tunay na ina ni Jesucristo? Correct yun. So, mothers, wow, what a beautiful vocation, what a beautiful calling of God na makita sa ating larangan, sa ating lipunan, mga nanay na bukas sa Diyos, bukas loob talaga. At marunong sila
magtimbang. At dahil doon, makatulong sa paninimbang na yon na mangyari talaga ang kalooban ng paghahari ng Diyos Ama. Yes. And yung mga apparition niya kasi laging may message of conversion of sinners, pray for peace. I think she's really concerned about us that she has to appear. True. Pero sa ating panahon kaya ngayon, May apparition pa ba? pero kung kahit walang apparition, sa history nga ng ating alam sa Blessed Mother, ano kaya, ano? Sa iyong palagay, Lilith, anong gustong sabihin ng Blessed Mother sa atin sa panahon na ito ng maraming ibang mga pangyayari? It's a return to Jesus, her son. Yes. And yung hurt niya na my son is lonely, but sinasabi naman niya, she's merciful. You have to pray and follow his Para way. take the occasion of His mercy. Oo, take the occasion of his mercy. At may chance. Yeah. Even preventing war, sinama pa niya yun. Di ba? And the joy, not only of God, but also of ourselves, Oo. na magkaisa tayo. Saka ayaw niya masaktan yung anak niya. Kaya mga nanay talaga, tulay eh. Minsan, di ba, hindi mag-usap yung mag-ama. Si mami, di ba, ang tulay. So I think you're right na in our own time, the Blessed Mother can be really a humble but effective bridge in terms of conflict resolutions. And at the moment of death, gusto ko yung part ng Hail Mary kasi pray for us sinners now and at the hour of our death. Parang handa siyang salubungin ka at i-lead ka sa kaharian. So, ibig mo sabihin, ang Blessed Mother, tulutulungan din tayo huwag matakot sa oras natin, di ba? At sinasabi niya, nandun ako at the hour of your death. Exactly, di ba? Ang galing. Kailangan din siguro tayo mga tao to give time to our elderly, not to assist them in their aging process. Na hindi sila ma-feel na cut off sila. Na left behind. Left behind, yan. Oh, maganda yan. Ang ganda, no? Maganda yan. Sigurong pag-usapan pa sa bahay. Pwede rin pag-usapan kasi isa sa subjects ng Don Bosco School of Theology, which I really like, is Mariology. It's really about Mary, even her role in the church and sa ating buhay. So, eventually, sana magkaroon kayo ng pagkakataon, maging sino man kayo, to learn more about Mary in Don Bosco School of Theology. Naku, sali na po kayo dyan. Marami kayong makukuha at saka palagay ko lalalim talaga. Hindi lang yung devotion nyo sa Mahal na Birhen, kundi gusto nyo isiwalat, i-share sa iba ang inyong pag-aaral dito. Which is what we're doing. Thank you. So please don't forget to like, subscribe, and share this Ask Theo episode to everyone. Thank you. We'll be back.